mga kababayan, ano nga ba yung patunay natin about dito sa mga sinasabi natin na malakas sa troll farm at malakas sa fake news etong kampo ng mga Duterte? Ito yung isang patunay dyan, oh. Pakita ko sa inyo. Yan. Kung titingnan nyo mga kababayan, dito sa video na ipapanood ko sa inyo, napakarami talagang tao. Sobrang dami talaga mga kababayan. Ikaw ba naman? Makakita ng ganito karaming tao, lalo na ang sinisigaw ay mga Duterte pa. Duterte. Talagang kung ikaw ay taga-bundok o normal na mga kababayang Pilipino natin na hindi updated sa social media at sa mga vlogger, malilin lang ka Iisipin mo, ganito pala kadami yung taga-suporta ng mga Duterte. Pero teka lang mga kababayan, etong bidyong ito na nagsisirculate sa mga social media at isinishare pa ng mga taga-suporta ni Duterte, yung iba kaibigan ko pa na hindi man lang marunong mag-research, malilin lang po talaga kayo. At talagang fake news mga kababayan ang pinaggagawa ng mga ito. Eto, panoorin muna natin. Tingnan nyo to mga kababayan na etong to, di ba nilagyan nila ng sounds. Sinisigaw yung pangalan ng Duterte. Duterte, yan yung sinasabi dito mga kababayan. Pero fake news po yan. Bakit natin nasabing fake news mga kababayan? Ito po ay hindi po ito sa Pilipinas at hindi po ito sa Davao. Ito mga kababayan ay sa Dubai. Ayan kung titingnan nyo, ang video na yan, wait lang. Etong bidyong ito, yan po ay sa Dubai. Yan pong pangyayaring ito na kung makikita nyo napakaraming tao, yan po mga kababayan yung Dubai Run na kung saan 193,000 yung nakijoin, yung mga participant na nakisama mga kababayan. Nakijoin dyan. Kaya nga kung titingnan ninyo, sobrang daming tao dito. Talagang kung ikaw ay katulad ng mga didishit na walang utak at basta lang nakapatong, talagang malilin lang ka. Ito po'y fake news na talagang fake news ito. Mga kababayan, may kasunod pa yan. Tingnan nyo etong nakikita nyo mga kababayan na ipinapakalat nila kasi pinapalabas nila na ito daw ay sa rally or rally ng mga Duterte or sa mga Duterte, pagsuporta sa mga Duterte. Ito naman mga kababayan, kung titingnan nyo itong maraming sasakyan na ito na maraming tao na mga nakaabang, ito naman po mga kababayan ay sa Timor-Leste. Yan. Kung titingnan nyo mga kababayan, itong pinapakalat nilang bidyong ito, na kung titingnan mo nga naman at ikaw ay hindi updated, ito po mga kababayan ay pangyayari po yan sa Timor-Leste. Bakit maraming tao? Kasi mga kababayan, yan yung araw na bumisita, ito pong si Pope Francis, dyan po sa Timor-Leste mga kababayan, na kung saan sinuportahan po ng mga tao dyan po sa Timor-Leste at sinalubong etong si Pope Francis noong 2024. Ayan yan Tingnan nyo mabuti Eto yan Kita nyo kung gaano kadaming tao ang sumalubong kay Pope Francis dyan po sa Timor-Leste. Tapos ito namang isa, yung ipinapakalat po nila doon sa una nilang video, yan po ay sa Dubai. Na kung saan Dubai Run yan, 193,000 yung nakijamming, nakijoin, nakisali. Mga kababayan, kaya nga kung titingnan nyo, mga nakaberde ito Sinamantala naman ng mga taga-suporta ni Digong kasi nga nakita nila, teka, nakaberde ito. Parang pwede itong i-connect kay Sara Duterte at saka kay Digong. Kasi nga yung kulay nila, kulay green. Mga kababayan, kaya kung titingnan nyo to, malilin lang talaga kayo. Grabe suporta sa PRRD diba? 2016. Sobrang dami. Ito daw po ay suporta kay dating Pangulong Duterte noong 2016. Yan yung sabi nila dito, daming taga-suporta ni PRRD 2016 ganyan kadami fake news kayo. Mga nek-nek nyo, dapat umatin kayo ng TRICOM. Pero may dito to. Ayan Ito yung isang patunay mga kababayan Ito pa nga yung larawan ni Pope Francis Ito yung larawan ni Pope Francis mga kababayan kung makikita nyo sa gilid. Ayan ito. Iniikutan ng ating bilog. Napakaliwanag larawan ni Pope Francis. 60 million. Sobrang dami
Grabe yung karambal. Sigawan ba? Grabe yung lakas talaga nito. Ayan. Para mas malapit, wait lang. Ayan mga kababayan, kung titingnan nyo, mga berde yan, ito po yan. Ito. Yan. Ito po yan mga kababayan ha. And then yung nakikita nyo na gabi, madilim, maraming sasakyan, na andudun pa yung mukha ni Pope Francis, ito po yan. Sa Timor-Leste yan mga kababayan. Kaya mag-ingat po tayo sa mga fake news na lumalaganap ngayon. Kasi mga kababayan, talamak yan. Lalo na at eleksyon, dahil nga mga kababayan, yung ibang grupo dyan ay desperado na. Kasi nga gustong mailusot at maipanalo yung kanilang mga kandidato na pro-China. Ano po, hindi ko naman sinasabi, wala akong pinapangalanan dito kung sino yung mga tumatakbong yon, pero yung ibang grupo dyan, desperado na talaga. Kasi alam niya na matatalo yung kanilang partido, yung kanilang grupo kapag ka hindi sila gumamit ng fake news na katulad nito. Ano po, ayan o. Pinapakalat nyo, di na kayo nahiya, kumukuha pa kayo ng video ng taga-ibang bansa para lang masabi na malakas. Na malakas, etong mga Duterte, pambihira naman kayo. Yun ngang rally ninyo kagabi, hindi nyo man lang napuno. Diba? Anyway, mga kababayan ngayon, punta pa tayo dito sa isa pang fake news nila. Yan. Dito tayo kaya Tol, Models of Manila, Mark Gamboa. Kasi, eto daw po mga DDS vloggers, nagpakalat daw ng peking video about daw po dito sa Cebu Rally na kung saan mga kababayan 4K daw. Sabi pa nga dito 4K lang umattend ayon po sa pulis. Pero ang pinapalabas nila mga kababayan napakadami ng umattend at talagang talagang nasa, yung iba pa nga sinasabi nasa 1 million daw yung umattend mga kababayan. Pero kung titingnan nyo nasa 4,000 lang pala yung umattend. Ngayon ipagpatuloy pa natin. So ito mag-react po tayo. Alam nyo, nung pinatawag yung mga 40 na DDS vloggers dyan sa Tricom, akala ko naman, magmimenor sila, pepreno-preno sila sa pagkakalat ng mga posts na misleading. Okay? Na posibleng disinformation, posibleng fake news. Akala ko naman, pepreno sila. Pero, ito na naman tayo. Ito po papakita ko. Ito mismo yung page ni Jay Sonsa. Okay? So, yan yung page niya. Oy, General Torre, dapat kasama po itong si Jay Sonsa kasi ito po yung isa sa nagsasabi na ginabaan daw kayo kaya daw po kayo isinugod sa ospital. Sila pong dalawa ang magkatuwang partner in crime ni John Abines kaya dapat itong si Jay Sonsa masampulan din at maaresto. Nag-share po siya ng isang video na Duterte pa rin sa Cebu. Pinapalabas na yan daw ay Duterte rally sa Cebu. At tingnan niyo po kung gaano kadami yung nag-share, gaano kadami yung naniwala. Pero a simple Google search, na-fact check ka agad na ito po ay hindi sa rally kagabi. Ito yung post ng Philippine Defense Forces Forum. The aerial video footage and photos shared online by Jay Sonsa and ito Dr. Richard and Erica Mata na page at iba pang mga pro-Duterte vloggers claim to show last night Cebu People's Indignation Rally at Mandaue are actually from the Planet Shakers concert at the SMC Side Cebu grounds on Feb 23, 2024. So Planet Shakers na concert, hindi po yung sa Mandaue na rally ng mga Duterte kagabi kung saan po ang according to reports 4,000 yung dumating. Okay? Diba? 4,000 yung pong dumating dun sa kanilang indignation rally kahapon. Hindi ba sila nahihiya dyan? Di ba mga kababayan ng kakapal na mukha nila? Ang lalakas ng loob nila magsabing malalakas sila. Marami silang taga-suporta. Pero mga kababayan, kita nyo dito sa kanilang rally na kung saan partida umaatin pa si Digong pero nasa 4,000 lang ang umaattend. Tapos pinapalabas nila, kumukuha sila ng ibang video na ganito karami yung pumunta dun sa rally. Talagang dinumog yung rally ni Duterte. Pero definitely nilangaw naman. Di ba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Malayo doon sa mga video na pinapakita sa Planet Shakers na mukhang mga 40-50,000 yung mga nag-attend.
Ako po ay nalulungkot, di ba? Na ganun ka, kung paano nila Desperado. parang ganun lang kadali sa kanila, yung pong magsinungaling at magkalat ng ano. At pag nahuli naman, parang ganyan, nahuli na ito ay hindi totoo, yung kanilang shiner, o buburuhin lang nila, wala ka man lang maririnig na apology, wala ka man lang maririnig na i-correct yung kanilang sarili. Tsaka mga kababayan, kita nyo naman ang isang halimbawa dyan, kapag ka sila ay nagantihan, kapag ka sila ay napatawa ng kaparusahan dahil po sa kanilang fake news na ipinapakalat, galit na galit sila sa gobyerno. Mumurahin nila, hahamunin nila yung ating mga law enforcer. Katulad na lamang mga kababayan, nung ginawa natin ang reaction kagabi, yung umiiyak at sinasabi na siya daw ay hinaras, ginipit at tinapakan yung kanyang malayang pamamahayag, yung kanyang karapatan. Pero mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, lahat tayo may karapatan pagdating sa malayang pamamahayag, pero po yan ay may limitasyon. Mga kababayan, may hangganan yan. Hindi na matatawag na malayang pamamahayag yung gumagawa ka ng paninira laban sa iba, gumagawa ka ng fake news laban sa iba. Ano po, baka sabihin naman ng iba, bakit ikaw Jake, pinupuna mo yung iba? At least tayo mga kababayan, meron tayong basihan. Mismong galing sa mga bibig nila, at minsan pa nga, yung mga fake news ay hinahanapan natin ng tunay na impormasyon para hindi maligaw yung mga kababayang Pilipino po natin. Magkaiba yung gumagawa ng fake news sa nagtatama ng mga pinapakalat nilang fake news. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Diba? Talagang diretsyong panliling lang, tama, diretsyong panluloko po sa tao, yung pong nangyayari sa ganyan. Nakakalungkot po, lalo nakatutong kay Jay Sonsa. Okay? Kasi yung sa mga ibang page, hindi ko naman nakita eh. Tingnan nga natin itong kay ano. Pero anyway, yun nga po, nakakalungkot po na ganyan, na desperado na sila po ay nagmi-mislead ng mga tao, kaya po kasi mga kababayan, alam nyo naman, pag natalo sila, malulungkot ang China. Wala akong sinasabi, wala akong pinapangalanan. Ang sabi ko lang, pag natalo yung mga pro-China dyan, wala akong binibigay na pangalan malulungkot ang China. At kapag ka nalungkot ang China, matatanggalan sila ng datong. Pag natanggalan sila ng datong, awawa na sila. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Tama lang Tama lang na may TRICOM. Tama lang na sila yung imbitahan. Tama lang na sila yung kausapin. Bakit ba puro misleading yung mga sineshare na post na ganyan? At parang ang dali-dali lang sa kanilang magsinungaling. Okay? Para sa kanilang mga supporters na ito masama dyan. Yung mga supporters, minsan alam mo namang hindi totoo, ikakalat pa rin dahil it serves yung purpose nung sa kanilang kandidato na gusto. Hindi, wala nga kasing utak eh. Diba? Alam na nga ng mga supporters ni Digong na mali na nga yung ipinopost ng mga vlogger, ng mga influencer ni Duterte, kinakalat pa nila. Alam nyo, konti na lang maniniwala ako sa sinasabi ni Takero na walang utak yung mga yan eh. Kasi mga kababayan, alam na nga nilang fake news. Isa pa sila sa makikibahagi at makikisama doon sa pagpapakalat ng fake news na yon. Di ba yung mga gawain ganyan, gawain lang ng mga taong walang utak yan? Ano po, ipagpatuloy pa natin. Yun ang sitwasyon natin na kinakaharap ngayon. Okay, so panoorin natin yung mga kaganapan kagabi. Mag-react tayo sa sinabi ni Tatay Digong. Panoorin natin yung so ito, wala na ito mga kababayan. Pinakita lang natin dito yung mismong balita. Hindi ko kasi makita ito mga kababayan eh. Etong 4,000 katao na nakibahagi doon po sa rally ng mga Duterte kagabi. Ano po dyan po sa Cebu. At wala pong katotohanan yung 50,000, 60,000 na pumunta. Mga kababayan, ang totoo po dyan, nasa kulang-kulang 4,000 nga lang ata yung nakibahagi at naki-attend dito po sa rally pong ito. At yung sinasabi nilang 50,000, wala yan. Huwag po ninyong paniwalaan yan mga kababayan.